talinghaga tungkol sa puno ng igos na walang bunga. Ang talinghaga tungkol sa puno ng igos na walang bunga. Dakilang Diyos, kami po humingi ng inyong patnubay ng banal na Espiritu na magampanan po namin ang pagbibigay ng pakahulugan sa mga aral na ito upang sa ganun ay maunawa ng aming tagapakinig. Ang talinghaga tungkol sa puno ng igos na walang bunga. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Uhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Iyan po ang nilalaman ng talinghaga tungkol sa puno ng igos na walang bunga. Ano kaya ang tinutukoy dito sa talinghagang ito na dapat merong bunga o namumunga itong puno ng igos? Ito kaya'y tumutukoy sa atin bilang mananampalataya na ito kaya'y nagbubunga sa ating pagkatao. Nakikita kaya ang bunga nito ng mga taong nakapaligid sa atin? Tayo kaya'y nagiging sustansya sa mga taong nakapaligid sa atin kung espiritual ang pag-uusapan. Kuya Jo, ano po masasabi niyo rito? Mga kapatnubay, ayon po sa salita ng Diyos, sa talinghaga tungkol sa puno ng igos na walang bunga, tulad po sa isang mayaman na hindi marunong tumulong sa kanyang kapwa, kahit na nagmamakaawa na ito sa kanya, at ang paggawa ng masama ang kanyang ginagawa, wala po tayong ibang patutunguhan kundi makamit ang parusa ng Diyos. Ayun. Yung pala'y ayon kay Kuya Joe, makita sa gawa natin na tayo'y namumunga sa atin bilang tao yung mga kabutihan para sa ganun ay maging kapakipakinabang sa ating kapwa, makita sa atin at maibahagi natin sa ating kapwa. Yun na yung namumunga sa atin bilang Kristiyano. Yan ang kay Kuya Ben, ano po naman ang sa inyo? Tayo pong lahat ay ipinanganak dito sa mundo na mayroong misyon. At bawat isa sa atin ay binigyan ng pagkakataon at regalo ng Diyos na karisma o kakayanan may magawa sa mga bagay-bagay. Kung ang ibinigay po sa atin ay marunong tayong umawit, dapat gamitin natin at magbunga ito. Kung tayo binigyan ng Diyos na matutong magpaliwanag ng kanyang ebanghelyo, dapat ito ay makaabot sa lahat ng taong nakapaikot sa ating komunidad at malaman nila at maunawaan ang ipinagkaloob sa iyong ito ng Diyos. Ang ibig pong sabihin ng hindi namumunga, napakarami sa atin na binigyan ng Diyos na hindi niya ito ginamit. Hindi man lamang niya ito natutunang ipamahagi upang dumami ang nakaalam. Ang mabuting balita na ibinigay sa kanya ng Diyos, hindi man ito nagkaroon ng maraming tao na magkaroon ng kaalaman tungkol sa mabuting balita. Tayo pong lahat na binigyan ng Diyos ng pagkakataon dito sa mundo na may misyon, dapat makita sa atin ang bunga na ibinigay sa atin. Itong buhay natin na hiniram lamang at pinagkaloob sa atin, pansamantalang ibinigay sa atin ng Diyos, dapat ito ay magkaroon ng bunga sa ating kapwa. Makita sa ating ang karapat-dapat na pagkakatanggap natin sa buhay na ito at sa misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay kaya nating gawin natin upang ang pagbunga niyan ay maging mayabong para sa iba. Kung titingnan po naman natin yung pangunawa, ang sinabi dito ng ating Panginoon, yung pakiusap nung nag-aalaga. Alam niyo po kasi, yung puno ng igos, nasa gitna pa ng taniman ng mga, ng mga
ubase. Kaya ang nangyari, yung nahihigop pa niya yung fertilizer o yung yung pataba o yung lupang maayos, nakukunan pa niya yung mga nakatanim sa kapaligiran niya. Ganyan din po naman kung magkaminsan yung hindi namumunga sa simbahan, yung mga walang ginagawa, hindi man lang marunong magbigay at hindi marunong siyang tumulong, hindi wala kang makitang ginagawa para sa simbahan, ito yung may ingay At dahil doon sa kanyang pag-iingay, nakakakuha pa ng mga tao na sasama sa kanya na mag-ingay din laban doon sa simbahan. At ito yung nakita, pero alam niyo, napakadakila ng Diyos at napakalawak ng pag-ibig nang hilingin na bigyan ng pagkakataon. Isang taon pa, baka sakaling dumating yung panahon ng tag-ani ng Diyos sa sangkatauhan, ito'y mabago pa at magbunga at maisagawa niya ang misyon at maisagawa niya ang ibinigay sa kanya ng Diyos na kanyang pananagutan at responsibilidad sa kanyang kapwa-tao. Kaya ang Diyos, ipinakita rin dito yung kanyang kadakilaan ng pagpapatawad at pagmamahal. Yun. Kuya Bert, ano po yung inyong nasisinag dito sa talinghaga tungkol sa puno ng igos na walang bunga dito sa topic natin nito, San Lucas? Alam mo, Kuya Min, punong-puno na yung binigay na mga magagandang aral ng ating dalawang kasama rito, si Kuya Joe at saka si Kuya Ben, no? Dadagdagan ko na lamang yung sinabi nila. Katulad ng nakita rin natin at nakita ni Kuya Ben, na dalawa ang nakalagay na puno rito. Isang punong igos at isang puno ng ubas. Ang ubas kasi, ang katangian nito, kapag ito ay pinuputulan, nililinis, kung may bunga, lalong dadami ang bunga. No? Ang ibig sabihin ng pangyayaring ito, kung ang isang tao ay lagi-lagi na lamang nakakarinig ng kabutihan na aral mula sa Diyos, ay lalo siyang dadami ang bunga. Pero, paano ka namang mamumunga kung hindi mo at hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos na magmumula sa banal na kasulatan? Bago ka magbunga, ay dapat mong makilala kung sino itong bumubuhay na ito sa iyo. At kapag nakilala mo, ay mag-aaral ka ngayon upang ang pangangalaga niya sa iyo ay magkakaroon ng katuparan na ikaw ay bubunga ng bubunga. Itong igos naman, Kuya Min, ay ibang puno. Ito ay binibigyan din ng pagkakataon upang mamunga. Ang mga taong ito ay katulad ng mga tao na binigyan ng Diyos na pagkakataon upang mabuhay sa mundong ito. Subalit kung hindi siya namumunga, nakakaawa siya. Kukunin na niya kagad ang kanyang buhay. Aalisin na, puputulin na. Pero katulad ng mga tagapag-aalaga ng Panginoon, hiniling nila sa Kanya, pinagbigyan naman, na binibigyan pa niya ng pagkakataon upang mabuhay ang taong ito at didiligin, huhukayin, marahil ay bibigyan ng pataba. Sana sa sandaling ito ay nabigyan at napaliwanagan ng tungkol sa salita ng Diyos, dapat itong tanggapin ng punong igos ito upang siya ay mamunga. Kung ito ay kanyang itatakwil, tinitiyak ko, Kuya Min, sa pagpabalik ng may-ari ng ubasan, puputulin at puputulin ito at itatapon sa apoy ng kaparusahan. Amen. So, nakita ho ba ninyo mga giliw namin taga-pakinig? Dito sa aming tinunghayan ito, nasaan ho tayo?
kung atin hong nanamnamin ho itong talinghaga tungkol sa puno ng igos. Nasaan ho tayo? Nasa ubas ho tayo? Nasa puno ng igos ho ba tayo? Kung tayo isang Kristiyano na tagasunod ng ating Panginoon, nakikita ho ba sa buhay natin? Na ipapamuhay ho ba natin? Ito ho ba'y namumunga at sa pamagitan ng pamungang ito sa ating buhay ang nag-glorify naman ho rito ang Diyos. Dito ho natin makikita yan sa mga aral. Basta nakasentro ho tayo sa inyong paligid, sa inyong pamilya, sa mga anak, sa inyong mga kabarangay, sa inyong simbahan, o saan man tayo naglilingkod na may kaugnayan ho lalo na sa Diyos. Nakikita ho ba sa atin ang ating kapwa yung bunga ho ng ating pananampalataya sa Diyos? Dapat ho makita yon. Kung hindi ho nakita yon, baka ho ba putol?